Don Rafael Monteverde didn't need to hear Yaya Elena's trembling voice to know something was terribly wrong. He felt it in the deafening silence that had replaced the usual morning chatter of his 4 children. Isang matalim na kaba ang sumalubong sa kanya, mas malami pa sa eko ng kanyang malaking silit. Don Rafael. Wala po sila, bulong ni Yaya Elena, nakayuko ang ulo, nangingini ang nga kamay habang hawa ang pamilya na, walang laman, kulay rosas na una ni Bella. Wala. Ang salitang iyon ay parang malaking bakal na kumala sa kanyang dibdib. Paano nangyari? Hindi ito posible. Ang Monteverde Mansion ay isang kuta. Nakmamadaling lumabas si Don Rafael ng silid, ang bawat hakbang ay mabigat at punong kampakabahala. Ang malawa na pasilyo, na karaniwang dinadala ngang tawanan at paktakbo ngang kanyang nga anak, ay biglang naging malalim na bangin ngang katahimikan. Bumaba siya sa grand staircase. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa bawat baitang. Sa ibaba, nakakagulo ang matauhan. Ang bawat isa ay may hawak na isang pirasong ng damit o laruan, mukhang takot at nalilito. Anong ibig sabihin niyo? Wala. Bulong niya. Ang kanyang boses ay parang yelo, ngunit sa loob may nangangalit na apoy ng galit at takot. Lumapit siya kay Yaya Elena, hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Nasaan ang nga bata, Yaya? Sabihin mo sa akin. Nasaan sina Miguel, Sofia, Diego, at Bella? Hinahanap po namin, Don Rafael. Pero, wala talaga sila. Siguradong umalis sila sa gabi. Lahat ng pinto at bintana ay sarado, maliban sa bintana sa likod na bahagi ng bakuran. Bukas ng bahagya, paliwanag ni Yaya Elena, halos maya. Ang salitang umalis sila ay mas sumakit pa kaysa nawala sila. Umalis. Naktago. Ito ay isang pagtataksil. Isang pagtalikod sa lahat ng kanyang ibinigay. Pinilit ni Don Rafael na huminga ng malalim, ang kanyang isip ay nakmamadaling gumawa ng desisyon. Hanapin silang mabuti. Sa bawat sulok ng bahay. Sa bakuran. At tawagan ang security team, lahat ng gate, ay check ang CCTV. Gusto ko silang makita sa loob ng isang oras. Utos niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong autoridad. Ngunit may pangingini na hindi niya maitago. Nagmamadali siyang pumasok sa silid-tulugan ng mabata, ang kanyang mata ay mabilis na naskan sa bawat sulok. Ang nahigaan ay gulo may nakakalat na laruan, ngunit walang bakas kang 4 na munting anghel na nabigay buhay sa bahay na ito. Lumapit siya sa higaan ni Sofia, ang kanyang bunso, ang pinaka-emosyonal sa lahat. May nakita siyang isang maliit na sobre sa ilalim ng unan. Hawa-hawa niya ito, nangingini ang kanyang nga daliri. Binuksan niya ang sobre. Isang sulat. Sa sulat kamay ni Sofia. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Papa, sobrang sorry po kung umalis kami. Alam kong magagalit po kayo, pero kailangan po namin to. Ang laki-laki po ngang bahay, pero ang lami-lami. Namimiss po namin si Mama. Gusto po namin energy Mama. Sabi po ni Miguel, kapag ginanap namin siya, siguro makikita namin siya. Gusto po namin ng pamilyang kumpleto. Gusto po namin ng init na yakap ng isang ina. Mahal na mahal po namin kayo, Papa. Sana po maintindihan niyo. Nakmamahal, Sofia, Miguel, Diego, at Bella. Bumaksa si Don Rafael sa gilid ng kama. Ang sulat ay nakakuyom sa kanyang kamay. Ang lamig na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang mainit na hapdi sa kanyang nga mata. Mama. Ang salitang iyon ay parang sumbat na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Ilara, ang kanyang asawa. At sa loob ng mga taong iyon, sinubukan niyang punan ang puwang sa buhay ng kanyang mga anak. Ibinigay niya ang lahat, mga mamahaling laruan, magagandang damit, private tutors, mga biyahe sa ibang bansa. Ngunit hindi niya kailanman naibigay ang kailangan nila. Isang ina na may mainit na yakap. Isang ina na makakapagbigay ng init sa malamig na bahay na ito. Naalala niya ang mga araw, mga linggo, mga buwan matapos mamatay si Elara. Ang pagkabingi niya sa kalungkutan, ang pagtalikod niya sa mga bata, ang pagkabigo niya sa paharap sa kanilang kalungkutan. Laging para ang solusyon niya. Nagtatrabaho siya ng husto, umuwi ngang gabi. At iniisip na ang lahat ng luho na ibinibigay niya ay sapat na. Ngunit ngayon, malinaw na hindi. Hindi ito sapat. Ang kanyang pagiging abala sa negosyo, ang kanyang pagtakas mula sa sakit, ay nadulot ng mas malalim na sakit sa kanyang nga anak.
Agad siyang bumangon, ang kanyang mukha ay matigas ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit. Lahat ng security personnel, tawagin ang lahat ng tauhan. I-block ang lahat ng posibleng labasan. I-contact ang pulisya, ang mga private investigators, ang Interpol kung kinakailangan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Gusto kong malaman ang bawat pulgada ng siyudad. I-check ang bawat sulok, bawat kalye, bawat lugar na posibleng puntahan nila. Hindi ako mapapahinga hanggat hindi sila nakikita. Ang buong Monteverde Holdings ay ginawang isang malaking search operation. Ang nga chopper ay lumilipat sa kalangitan. Ang nga sasakyan ay nakmamaneho sa mga kalye. Ang bawat koneksyon ni Don Rafael ay ginamit. Ang pera ay ginamit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para makbigay ng luho, kundi para hanapin ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang nga anak, lumipas ang mga oras. Walang balita. Ang bawat minutong lumilipas ay mas nakpapalalim ng kanyang pagkabahala. Ang kanyang cellphone ay patuloy na nagri-ring, ngunit puro negatibong balita. Ang kanyang nga tauhan ay pagod na, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang sarili na huminto. Ang ideya na ang kanyang nga anak ay naglalakat sa mga lansangan ng Manila, nagisa, ay sapat na para baliin ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang kawalan ng paasa, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya, ngunit sumagot. Don Rafael Monteverde? Isang boses ang lalaki. Basa at nakmamadali, ang sumagot sa kabilang linya. May nakita akong 4 na bata. Lumalanggoy sa ilog. Sa bahagi ang Quezon City. Makakasama sila, mukhang nawawala. May kasama silang isang babay. Quezon City. Ilog. Ang kanyang mga anak, lumalanggoy sa ilog. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga anak na lumaki sa yaman at proteksyon, ngayon ay nasa isang lugar na hindi niya kilala. Nasaan sila? Sabihin mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Utos niya. Ang kanyang puso ay bumubulusok sa pag-asa at takot. Maria Elena Lena. Reyes felt a familiar warmth spread through her chest as she watched the 4 children devour the arroz caldo she had just served. Ang kanilang mukha, na punong dumi at luha nang una niyang makita sa gilid ng ilog kahapon, ay ngayon ay maliwanag at punong kasiyahan. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ang nga batang ito ay nakdala ng kakaibang sigla sa kanyang munting kainan. Ang sarap po, Ate Lena. Sabi ni Bella, ang pinakabunso, na may ngiting nakakatuwa. Ang kanyang mapisngi ay puno ng lugaw. Salamat po, Ate Lena, dagdag ni Diego, ang tahimik na bata na laging nakakapit kay Sofia. Kaya nga po ayaw naming umuwi, Mama Lena, bulong ni Sofia, ang kanyang nga mata ay nakislapan ng pag-asa. Ang salitang Mama Lena ay tumagos sa puso ni Lena. Alam niyang hindi niya dapat hayaang tawagin siyang ganon, ngunit sa bawat oras na marinig niya ito, parang may bumubo sa nawasak na bahagi ng niyang kaluluwa. Hindi po ba kayo magagalit kung hindi kami umuwi? Tanong ni Miguel. Ang pinakamatanda, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Umupo si Lena sa tabi nila, hinawakan ang kamay ni Miguel. Hindi ako magagalit, anak, pero kailangan nating malaman kung nasaan ang mga magulang niyo. Nag-alala sila, pero wala po kaming mama, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Kaya po kami umalis para hanapin siya. Naramdaman ni Lena ang kirot sa kanyang puso. Ang nga batang ito, mayaman man o mahirap, ay may parehong kailangan. Pagmamahal at isang kumpletong pamilya. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan, ang kanyang sariling pananais na makaroon ng isang buong pamilya na kinuha sa kanya ng mapait na karanasan. Hindi niya mapigilang maalala. Ang nga bata ay malinaw na mula sa isang mayamang pamilya ang kanilang nga damit, kahit na marumi, ay mukhang mamahalin, at ang kanilang nga kilos ay pino. Ngunit ang kanilang nga mata ay napapakita ng kalungkutan, isang uri ng kalungkutan na hindi kayang bilhin ng pera. Sige, kain lang kayo. Pagkatapos, mapahinga kayo. Mag-isip tayo kung paano natin makikita ang papa niyo, sabi ni Lena, sinisikap na maging kalmado. Alam niyang kailangan niyang ipaalam sa mga autoridad, ngunit may isang bahagi sa kanya ang naalangan. Paano kung ang nga magulang ay hindi magandang tao? Paano kung sila ay mapang-abuso? Ang pagtakas ng mabata ay isang malinaw na senyales ng problema. Biglang, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Sumunod ang mabilis na yabak. Bago pa man makatayo si Lena,
Bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kainan, at isang matangkat. Matipunong lalaki ang pumasok. Ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa galit. Suot niya ang isang mamahaling suwet na mukhang hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng kanyang kainan. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at pagkainis. Si Don Rafael Monteverde. Ang kanyang nga mata ay agad na dumapo sa mga bata. Pagkatapos ay kay Lena. Ang kanyang malabi ay nakatikom. At ang kanyang mukha ay matigas. Ikaw ba si Maria Elena Reyes? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Napatayo si Lena, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Ako nga. Sino kayo? Ako si Rafael Monteverde. Ang ama nga batang ito, sabi niya, ang kanyang nga mata ay parang laser na tumutok kay Lena. At gusto kong malaman kung bakit narito ang aking mga anak sa iyong lugar? At kung bakit hindi mo sila ibinalik sa akin? Nagulat si Lena sa kanyang tono. Don Rafael. Kaya pala. Ang nga bata po ninyo ay nakita kong naglalakat sa kalsada. Mag-isa. At mukhang nawawala. Hindi ko po sila iniwan dahil delikado sa labas. At hindi ko po sila agad ibinalik dahil kailangan ko munang makasiguro na ligtas sila sa inyo. Ligtas? Tumawa si Don Rafael, isang mapait na tawa. Sino ka para magdesisyon kung ligtas ang aking mga anak? Ako ang ama nila. Mayaman ako, may kakayahan akong alagaan sila. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan namin. Alam ko po ang nakikita ko, Don Rafael. Sagot ni Lena, ang kanyang boses ay matatak, sa kabilang ng pangingini ng kanyang kamay. Ang nga bata po ninyo ay umalis sa sarili nilang kagustuhan. Naghahanap sila ng init ng isang ina. Tumingin siya sa mga bata, na ngayon ay nakatingin sa kanilang ama na may takot. Hindi po kayo natanong kung bakit sila umalis, kung ano ang nararamdaman nila. Ang tanging alam niyo ay magalit at magutos. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon ko, sigaw ni Don Rafael, lumapit sa kanya. Ang asawa ko ay namatay. Sinubukan kong ibigay ang lahat sa kanila. At ngayon, ikaw, isang estranghero, ay nagtatago sa aking mga anak, at nagbibigay ng leksyon sa akin. Hindi ko po sila tinatago. Inaalagaan ko po sila. Giit ni Lena. Ang kanyang mamata ay matapang na nakatingin sa kanya. At kung talagang nag-aalala kayo sa kanila, bakit hindi niyo muna sila tanungin? Bakit hindi niyo muna pakinggan ang kanilang puso? Tumingin si Don Rafael sa kanyang nga anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sofia, ang pagtatago ni Diego sa likod ni Miguel, at ang pagkapit ni Bella sa braso ni Lena. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang mabata ay mukhang mas comfortable kay Lena kaysa sa kanya. Ang ideyang iyon ay isang masakit na katotohanan. Gusto ko silang iuwi ngayon din, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Hindi po sila alis hanggat hindi sila handa. At hanggat hindi ko po nakikita na kayo ay karapat-dapat na ama para sa kanila. Matapang na sagot ni Lena. Kung gusto niyo silang makasama, manatili kayo rito. Makinig kayo sa kanila, tingnan niyo kung paano sila nabubuhay. Kung paano sila nangangarap. Nagulat si Don Rafael. Ang kanyang mata ay nanlaki. Walang sinuman ang nangahas na hamunin siya ganon. Siya, si Don Rafael Monteverde, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay hinahamon ang isang simpleng babae sa isang simpleng kainan. Ang kanyang ego ay nasaktan, ngunit may isang maliit na tinik sa loob niya ang nagsasabi na marahil ay may punto si Lena. Ang kanyang maana ay umalis, hindi sila bumalik sa kanya. Tumingin siya sa mga muhang ng kanyang mga anak, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may paasa at takot. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Lena para sa kanila. Ang kanyang puso ay biglang bumigat. Kung ito ang paraan para makuha niya ang kanyang mga anak pabalik. Kung ito ang paraan para maintindihan niya sila. Gagawin niya. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mananatili ako. Ngunit hindi ako magtatagal. At kailangan mong patunayan na hindi ka isang manloloko. Mabigat ang bawat hakbang ni Don Rafael Monteverde habang naglalakad siya sa loob ng kainan ni Aling Nena. Ang amoy nilulutong pagkain at ingay ng mga ordinaryong tao ay parang sampal sa kanyang mukha. Sanay siya sa tahimik at malinis na hangin ng kanyang mansyon, sa mga amoy ng mahaling kape at sariwang bulaklak. Dito, ang lahat ay iba. Magulo. Maingay. Ngunit, may buhay. Inilapa ni Lena ang isang basong tubig sa harap niya, walang anumang ekspresyon.
Maupo po kayo, Don Rafael, sabi niya. Ang Don ay parang tini sa tainga niya. Hindi niya gusto ang formalidad na iyon, lalo na sa lugar na ito. Pero umupo pa rin siya. Pinagmamasdan niya si Lena habang kinakausap ang kanyang nga anak. Ang kanyang bawat galaw ay punong pagmamahal. Kung paano niya ayusin ang buhok ni Sofia, kung paano niya ngitian si Bella, kung paano niya paalalahanan si Diego na huwag magmadali sa pagkain, at kung paano niya tingnan si Miguel na may paunawa. Ang mga bagay na hindi niya nagawa. Palagi niyang inutusan ang ngayaya at guro na gawin ang ngayon. Ngunit ngayon, nakikita niya kung gaano kahalaga ang personal na atensyon. Papa, tingnan mo po, ang ganda ngang kuwento ni Atalena, sigaw ni Bella, hawa ang isang libro nga kuwentong bayan. Lumapit si Don Rafael, at narinig niya si Lena na nakukwento tungkol sa isang matandang ibon na nawalan ng pugat at kung paano siya tinulungan ng mamunting ibon na makahanap ng bagong tahanan. Ang kuwento ay simple, ngunit ang boses ni Lena ay malambing at puno ng damdamin. Napansin niya ang pakinang sa mga mata ng kanyang nga anak. Gabi. Ang kainan ay naksara na. Ang nga bata ay nakatulo sa isang silid sa likod, na mas maliit pa sa banyo ng kanyang guest room. Nakaupo si Don Rafael sa isang upuan sa harap ng pinto ng kainan. Umiinom ng mainit na kape na inihanda ni Lena. Salamat, sabi niya. Wala yon, sagot ni Lena, abala sa palilinis ng mesa. Nasanay na po akong magisa. Bakit mo sila tinulungan? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay malambot. Alam mong mayaman sila. Pwede mong ipaalam sa pulis, o kaya, pwedeng mong hingan kami ng malaking pera. Napahinto si Lena sa pagpupunas. Hindi po lahat ng bagay ay nasusukat sa pera, Don Rafael. Ang nga bata, nangangailangan lang sila ng taong makikini at magmamahal sa kanila. Nakita ko sa mga mata nila ang lungkot na hindi kayang punan ng anumang kayamanan. Tumingin siya kay Don Rafael, ang kanyang mamata ay puno ng pag-unawa at lungkot. Alam ko po kung paano mawalan ng lahat. Alam ko po kung paano masaktan. At ang mga batang iyan, sa kabilang ng kanilang yaman, mas masakit pa ang kanilang sugat kaysa sa akin noon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Rafael, biglang naging seryoso. May kakaibang ka ba sa kanyang dibdib? Naatubili si Lena. Tiningnan niya ang madilim na kalsada sa labas. Dati po, mayroon din akong pangarap na magkaroon ng sarili kong pamilya. Nagsisimula pa lang po ako sa isang maliit na negosyo. Pero may isang tao po, isang lalaki, na nanggako ng tulong. Ipinangako niya ang lahat ng magandang buhay. Pinaniwala niya ako. Napawang ang kanyang ngalabi. Parang nahihirapang huminga. Kinuha niya ang lahat sa akin, Don Rafael. Ang ipon ko, ang tiwala ko. Lahat. Biglang tumayo si Don Rafael. Sino? Umiling si Lena. Hindi na po mahalaga. Tapos na po yun. Ang mahalaga ay ang matuto ka sa mga pagkakamali mo. At ang maging malakas para bumangon ulit. Hindi mapigilan ni Don Rafael ang sarili na magtanong pa. May kinalaman ba ito kay Victor Salazar? Biglang nanigas si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Paano mo? Paano mo nalaman ang pangalan niya? May nagbigay lang ng impormasyon, paliwanag ni Don Rafael, pinipilit na maging kalmado. Hindi niya pwedeng sabihin na ang matamta niya ang nakatuklas. Ang reaksyon ni Lena ay sapat na. Si Victor Salazar nga. Siya ba ang nanloko sa iyo? Hindi sumagot si Lena. Umiling lang siya, ang kanyang mukha ay biglang naging maputla. Kailangan ko pong magpahinga, sabi niya, at agad na pumasok sa kanyang silid. Naiwan si Don Rafael na puno ang pag-isip. Victor Salazar. Ang kanyang isip ay naglakbay sa nakaraan. Si Victor, ang ambisyosong abogado na palaging nasa likod ng kanyang pumanaw na asawa, si Elara. Palaging siyang nasa mga social gatherings nila. Ang ideya na si Victor ang nanloko kay Lena ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya mapigilang makaramdam ng pagkaawa kay Lena. Ngunit mayroon pa ring malalim na pagdududa. Bakit niya itinatago? Anong mas malalim na lihim ang taglay ni Victor at Lena? Umupo si Don Rafael sa isang mesa. Ang kanyang isip ay gumugulong sa iba't ibang posisyon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang private detective ay nakpadala ng mas detalyadong ulat tungkol kay Lena Reyes. Ang ulat ay naglalaman ng malumang artikulo ng balita, maaripot ng pulisya, at mga financial statements. Nakita niya ang headline tungkol sa isang malaking kasoeng panloloko,
at ang pangalan ni Lena Reyes ay nasa listahan ng mabiktima. Ang pangalan ni Victor Salazar ay lumitaw din bilang abogado ngang isa sa mapinaghihinalaan. Hindi niya naisip na makasalungat ang kanilang posisyon. Si Lena, biktima. Si Victor, abogado. Pero bakit ganon ang reaksyon ni Lena nang banggitin niya ang pangalan ni Victor? May kakaibang nagaganap. May mas malalim pa sa ibabaw. Ang ulat ay hindi nabigay ng lahat ng detalye, ngunit may sapat na impormasyon para matanong si Don Rafael. Ang kaganapan ay malinaw na nagdulot ng malalim na pinsala kay Lena, na napaliwanag sa kanyang pagiging simple, sa kanyang pag-ingat sa pera, at sa kanyang pagmamahal sa mga bata. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang opisina. Sumagot siya. Don Rafael, si Attorney Salazar po, sabi nga niyang secretary. Nasa opisina po siya at humihingi ng urgent meeting. May mahalaga raw po siyang impormasyon tungkol kay Ma'am Elara at sa isang kaso. Kumunot ang nuni Don Rafael. Victor Salazar. Ang pangalan na bumabagaba sa kanyang isip. Anong kinalaman ng isang kaso ni Victor sa kanyang pumanaw na asawa? At bakit ngayon lang niya ito sinasabi? Don Rafael Monteverde felt a knot tighten in his stomach as he stepped into the opulent lobby of Monteverde Holdings. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng marmol ay hindi nakapagpagan sa kanyang kaluban. Matapos ang magulong gabi sa kainan ni Aling Nena, at ang pagtataka niya sa reaksyon ni Lena nang banggitin niya ang pangalan ni Victor Salazar. Ang pagtawag ng abogado ay nakdada lang sa kanyang pagkalito. Mayroon siyang pakiramdam na may mas malalim na nangyayari kaysa sa nakikita ng kanyang mata. Attorney Salazar is waiting in your office, Don Rafael, sabi nga niyang sekretarya, si Miss Cruz, na may bahagyang pag-alala sa kanyang boses. Tumango lang si Don Rafael at nagpatuloy sa paglakad. Papasok niya sa kanyang opisina, nakita niya si Victor Salazar na nakaupo sa kanyang upuan, nakangiti ng bahagya. Ang ngiti na iyon ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Si Victor ay palaging ganun makinis, magalang, ngunit mayroong isang bagay sa kanya na palaging nakpaparamdam kay Don Rafael ng pakaalarma. Don Rafael, salamat at pinayagan mo akong makipagkita sa iyo kaagad, sabi ni Victor, tumayo at inabot ang kamay ni Don Rafael. Ang kanyang hawak kay matatak, ngunit malami. Anong mahalagang impormasyon ang dala mo, Victor? Tanong ni Don Rafael, umupo sa kanyang upuan sa likod ng malaking mesa. Umupo si Victor, at inilabas ang isang manipis na folder. May kinalaman ito kay Elara, Don Rafael, at sa ilang lumang transaksyon sa Monteverde Holdings. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanyang pamamahala ng ilang subsidiary bago siya pumanaw. Napakunot ang nuni Don Rafael. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng account ni Elara ay na-audit ng mayos. O, sa ibabaw. Sabi ni Victor. Ngumiti ng bahagya. Ngunit mayroong isang network ng shell companies na ginamit upang maglipat ng pondo. Hindi ito direktang nakaunay kay Elara, ngunit ang mga pondo ay dumaan sa mga account na kanyang kontrolado. At ang isa sa mga pangunahing beneficiary ng mga pondong ito ay isang Maria Elena Reyes. Biglang nanigas si Don Rafael. Ang pangalan ni Lena. Anong kinalaman niya rito? Si Ms. Reyes ay dating kasosyo sa isang maliit na negosyo na nakatanggap ng malaking pondo mula sa isa sa mga shell companies na iyon, paliwanag ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakumbinsi. Ang negosyo ay biglang nalugi, at si Ms. Reyes ay nawalan ng lahat. Ngunit ang nga pondo ay hindi kailanman naibalik sa Monteverde Holdings. May mahinala na si Ms. Reyes ay bahagi ng isang mas malaking sindikato ng panloloko. Ang kaso ay hindi kailanman natapos dahil sa kakulangan ni ebidensya. Ngunit ang pangalan niya ay naroon. Naramdaman ni Don Rafael ang pakabigla. Ang masalita ni Lena kahapon, tungkol sa pagiging biktima ng panloloko, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon, si Victor ay nakbibigay nga ibang bersyon ng kuwento. Sino ang nagsasabi ngang toto? Ito ay seryoso, Don Rafael, patuloy ni Victor. Ang paglitaw ng iyong nga anak sa kanyang pangangalaga ay maaring hindi aksidente. Maaring ito ay isang paraan upang makakuha siya ng access sa iyo at sa iyong yaman. Isipin mo, isang babaeng may ganoong kasaysayan, biglang kasama ang iyong mga anak. Hindi ba ito kahina-hinala? Ang isip ni Don Rafael ay nagulo. Nakita niya ang kabaitan ni Lena, ang pagmamahal niya sa mga bata. Ngunit ang nga sinabi ni Victor ay naktanim ng butong ang pagdududa.
Ang pagtatago ni Lena tungkol sa kanyang nakaraan, ang kanyang pagtanggi na sabihin ang pangalan ng nanloko sa kanya. Lahat ay nagsimulang maging kahina-hinala. Gusto kong imbestigahan mo ito ng mas malalim, Victor, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay matigas. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Masusunod, Don Rafael, sabi ni Victor, ngumiti ng bahagya. At para sa kapakanan ng iyong mga anak, iminumungkahi kong ilayo mo muna sila kay Miss Reyes. Maaring delikado siya. Bumalik si Don Rafael sa kainan ni Aling Nena. Ang araw ay lumubog na. At ang mga ilaw sa kalye ay nagsisimula ng lumiwanag. Nakita niya si Lena na naglalaro ng patintro kasama ang kanyang nga anak sa labas ng kainan. Ang nga bata ay tumatawa, at si Lena ay mukhang masaya. Ang tanawin ay parang isang normal na pamilya. Isang pamilya na hindi niya kailanman nakaroon. Ngunit ang nga salita ni Victor ay umalingongaw sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Lena ay biglang nakmuhang kahina-hinala. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay biglang nakmuhang isang pakukunwari. Papa! Sigaw ni Sofia, tumakbo papalapit sa kanya. Ngumiti si Don Rafael. Pilit. Kumusta, anak? Ang saya po namin dito, Papa. Tingnan mo po, tinuruan kami ni Atalena maglaro. Sabi ni Bella, hawa ang kamay ni Lena. Tumingin si Don Rafael kay Lena. Ang kanyang nga mata ay hindi na naglalaman ng paunawa at pakaawa. Sa halip, mayroong isang matalim na tingin ng pagdududa. Napansin ni Lena ang pagbabago sa kanyang nga mata. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Don Rafael, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay mahina. Kailangan nating mausap, Miss Reyes, sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay malami tungkol sa iyong nakaraan. At sa iyong koneksyon sa Monteverde Holdings. Naramdaman ni Lena ang kirot sa kanyang dibdib, alam niyang darating ang sandaling ito. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Wala po akong itinatago, Don Rafael, hindi ba? Tanong ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. O sadyang hindi mo lang sinasabi ang buong katotohanan. Naramdaman ni Miguel ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Lumapit siya kay Don Rafael. Papa, bakit po kayo ganyan kay Ate Lena? Mabait po siya. Hindi sumagot si Don Rafael. Ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Lena, nahahanap ngang kasagutan sa kanyang nga lihim. Kinabukasan, habang si Don Rafael ay nasa kanyang opisina, nakatanggap siya ng isang email. Mula kay Victor Salazar. Ang email ay naglalaman ng isang lumang litrato. Isang litrato ni Elara, ang kanyang pumanaw na asawa, na nakangiti. Ngunit ang litrato ay hindi siya nag-isa. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi niya kilala, na nakakapit sa braso ni Elara. Ang lalaki ay nakangiti ng malapat, at ang kanyang nga mata ay may kakaibang kinang. Ang caption sa ilalim ng litrato ay nagsasabing, Elara Monteverde at ang kanyang secret partner sa isang charity event. Ilang buwan bago ang kanyang aksidente. Tandaan ang koneksyon, Don Rafael. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Secret partner. Sino ang lalaking ito? At anong koneksyon ang tinutukoy ni Victor? Ang pagdududa ay lumalim, at ang anino ng nakaraan ay nagsimulang bumalot sa kanyang isipan. Naramdaman ni Maria Elena Reyes ang lamig sa mga mata ni Don Rafael Monteverde. Ang init na unti-unti niyang nakita sa nakaraang araw ay biglang nawala, napalitan ng isang tingin na puno ng pagdududa at paghatol. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang kanyang nakaraan ay isang sugat na hindi pa ganap na gumagaling, at sa tuwing may nagbubukas nito, parang sariwang-sariwa ulit ang sakit. Hindi ko po maintindihan ang tingin niyo, Don Rafael, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay matatak, kahit na ang kanyang puso ay kumakabo. Kung may gusto po kayong malaman, diretsahan niyo po akong tanungin. Naglakad si Don Rafael papalapit sa kanya, ang kanyang mamata ay hindi bumibitiw sa kanya. Ang nakaraan mo, Miss Reyes, ang maulat tungkol sa iyo. Ang koneksyon mo sa isang kasongang panloloko. At ang reaksyon mo nang banggitin ko ang pangalan ni Victor Salazar. Naramdaman ni Lena ang paglamig ng kanyang nakamay. Victor, ang pangalan na iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng hindi niya sinasabi ang buong katotohanan? Ngunit paano niya sasabihin ang buong katotohanan nang hindi niya inilalantad ang kanyang sarili sa mas matinding sakit at kahihiyan? Don Rafael, hindi po ako manloloko, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
Ang nakaraan ko, masakit po yun. At hindi ko po gustong balikan. Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong sabihin ang lahat? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ang kaligtasan ng aking mga anak ang nakasalalay dito. Napabuntong hininga si Lena. Alam niyang kailangan niyang maksalita. Noon po, mayroon akong maliit na negosyo. Pinangarap ko po na makaroon ng sarili kong pamilya, isang bahay na punong pagmamahal. May isang lalaki po, na nangakong tulong. Sabi niya, tutulungan niya akong palaguin ang negosyo ko. Pinaniwala niya ako sa lahat ng kanyang salita. Naramdaman ni Lena ang painit ng kanyang mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Ibinigay ko po ang lahat ng ipon ko sa kanya. Ang tiwala ko. Ang pangarap ko. Pero, niloko lang niya ako. Kinuha niya ang lahat. Iniwan niya akong walang-wala. Walang pera. Walang negosyo. Walang tiwala sa sarili. Isang maikling flashback ang sumagi sa isip ni Lena. Ang kanyang pagkabigla nang makita ang walang laman na bank account. Ang pagbaksak ng kanyang negosyo, ang mapade na gumuho sa paligid niya. Ang mukha ng lalaking iyon, nakangiti. Habang pinipirmahan ang papeles na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Nawala po ang lahat sa akin. Don Rafael, patuloy ni Lena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kaya po ako nandito ngayon. Nagsisimula ulit. Ang kainan ni Aling Nena. Ito po ang lahat ng natitira sa akin. Tumingin si Don Rafael sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lena, ang panginginig ng kanyang ngalabi. Alam niyang nagsasabi siya ng totoo sa sakit. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin. Bakit hindi niya sinabi ang pangalan ng lalaki? Bakit mayroong pakiramdam na may mas malalim pa siyang itinatago? Sino ang lalaking iyon, Miss Reyes? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay matigas. Ang pangalan niya. Umiling si Lena. Hindi na po mahalaga. Tapos na po yon. Ang mahalaga ay ang matuto ka sa mapakakamali mo. Pero bakit ayaw mong sabihin? Git ni Don Rafael. Kung wala kang itinatago, bakit ka natatago ngang impormasyon? Sa di kalayuan, nakita ni Sofia at Bella ang tensyon sa pagitan ng kanilang ama at ni Adelina. Ang kanilang mamata ay nakatinginan, puno ng pag-aalala. Si Diego at Miguel ay lumapit sa kanila, naramdaman din ang bigat ng kapaligiran. Papa, Adelina, bakit po kayo naawi? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay halos mayak. Napatingin si Lena sa mga bata, at naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi niya gustong makita ng mga bata ang kanyang kahinaan. Hindi niya gustong maging sanhi ng pag-alala sa kanila. Hindi kami naawi anak, sabi ni Lena, sinisikap na ngumiti. Nausap lang kami ng papa mo. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mata. Don Rafael, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng pagkalito. Ang sakit sa mga mata ni Lena ay totoo. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay totoo. Ngunit ang kanyang pagtatago ay nakpapalalim ng kanyang pagdududa. Ang masalita ni Victor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan kong oras para mag-isip, sabi ni Don Rafael. At umalis siya, iniwan si Lena na nakatayo doon. Punong lungkot at pagkabigo. Kinabukasan. Habang abala si Lena sa paghahanda ng pagkain sa kainan ni Aling Nena, napansin niya ang isang grupo ng tao na nagbubulungan sa labas. At ang ilan ay may hawak na cellphone. Narinig niya ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Don Rafael. Tingnan mo. Ang kapal ng mukha ng babaeng yan. Bulong ng isang babae. O nga, gold digger talaga. Niloko na nga dati, ngayon naman ang bilyonaryo ang target. Sagot ng isa pa. Naramdaman ni Lena ang paglamig ng kanyang dugo. Lumapit siya sa kanila, at nakita niya ang isang online tabloid article sa cellphone ng isang babae. Ang headline ay nakasulat sa malalaking letra. Mystery Woman, nakita kasama ang mga anak ng bilyonaryong si Don Rafael Monteverde. Bagong gold digger o inosenteng biktima? May kasamang litrato. Isang litrato niya, kasama ang maanak ni Don Rafael, habang naglalaro sa labas ng kainan ni Aling Nena. Ang litrato ay kinuha ng palihim. Ang artikulo ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan, na binanggit ang kanyang pagkalugi sa negosyo at ang mahinala na siya ay isang manloloko. Ang lahat ay nakasulat sa paraan na napapahiwati na siya ay may masamang intensyon. Ang kanyang puso ay biglang bumaksak.
Ang kanyang nakaraan, na pilit niyang tinatago, ay ngayon ay nasa publiko na. At ang lahat ay nakasulat sa paraan na nakpapalabas sa kanya na masama. Naramdaman niya ang matinding takot. Paano ito nangyari? Sino ang naglabas ng impormasyong ito? At anong epekto nito sa kanya at sa mga bata? Naramdaman ni Don Rafael Monteverde ang matalim na hapdi sa kanyang mata habang nakatiti sa screen ng kanyang tablet. Ang headline ay parang malaking suntok sa kanyang dibdib. Mystery Woman, nakita kasama ang MGAANANHENA bilyonaryong si Don Rafael Monteverde. Bagong gold digger o inosenteng biktima. Ang litrato ni Lena at ng kanyang nga anak, na masaya at walang kamalay-malay, ay nakpalap sa kanyang galit. Don Rafael, nakita niyo na po ba ito? Tanong ni Yaya Elena, ang kanyang boses ay puno ng paalala, habang hawa ang isang kopya ng tabloid na may kaparehong headline. Kumakalat na po sa social media. Ang dami na pong nako-comment. Ang mga managers na Monteverde Holdings na agad niyang ipinatawag ay namumuhang balisa. Sir, malaki po ang epekto nito sa public image ng kumpanya, sabi ni Mr. Santos, ang head ng PR. May mga shareholder na po ang nagtatanong. Kailangan po nating gumawa ang aksyon. Aksyon? Anong aksyon? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang kanyang maanak. Ang kanilang kaligtasan. Ang kanilang reputasyon. Lahat ay nakasalalay sa isang babaeng may misteryosong nakaraan. Kailangan po nating linawin ang sitwasyon. Don Rafael, sabi ni Ms. Lim, ang kanyang legal counsel. Kung si Ms. Reyes ay may koneksyon sa makasungang panloloko, kailangan po nating ilayo ang mabata sa kanya. Para sa proteksyon nila. Ang masalita ni Victor Salazar ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, maaring delikado siya. Ang pagdududa na itinanim ni Victor ay unti-unting lumalaki, sumasakal sa anumang simpatiya na naramdaman niya para kay Lena. Ang kanyang insting bilang isang ama at bilang isang negosyante ay nagsasabing kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang pangalan. Hayaan niyo akong ayusin ito, sabi ni Don Rafael, pinilit na maging kalmado. Kailangan ko munang kausapin si Ms. Reyes. Hindi pa man siya nakakalabas ng opisina, tumuno ang kanyang telepono. Si Victor Salazar. Don Rafael, nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala, ngunit mayroong isang kakaibang tono na hindi gusto ni Don Rafael. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Ngunit ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag. Ang babaeng iyan ay isang panganib sa iyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang nga mata ay nakatiti sa labas ng bintana. Maari siyang gamitin laban sa iyo, patuloy ni Victor. Ang kanyang nakaraan ay isang malaking butas na pwedeng gamitin ng sinumang gustong sirain ka. Iminumungkahi kung kumuha ka ng restraining order laban sa kanya. At gamitin ang lahat ng legal na paraan para matiyak na ang iyong maana ay mananatili sa iyong pangangalaga, malayo sa kanya. Naramdaman ni Don Rafael ang pakabigla. Restraining order? Legal na paraan? Ang masalitang iyon ay parang mga martilyo na humahampas sa kanyang puso. Ang mabata ay mahal na mahal si Lena. Paano niya gagawin iyon? Ngunit paano kung tama si Victor? Paano kung si Lena ay talagang isang panganib? Pag-isipan ko, sabi ni Don Rafael, at ibinaba ang telepono. Nakarating si Don Rafael sa kainan ni Aling Nena. Ang kapaligiran ay iba. Ang matao ay nabubulungan. Ang ilan ay nakatingin kay Lena na may pahatol. Nakita niya si Lena na nakayuko, pinupunasan ang mesa, ang kanyang nga balikat ay nangingini. May dalawang babae na nakatayo sa harap niya, nagbubulungan at nagtatawanan. Aba, tingnan mo nga naman. Ang ganda ng buhay ngang gold digger. Sabi ngang isang baba. Malakas para marinig ni Lena. Nakahanap ng bilyonaryo. O nga, te. Akala mo ba imaloloko mo kami? Alam namin ang natulad mo. Dada ngisa pa, tumatawa. Naramdaman ni Don Rafael ang isang mainit na alon ng galit. Hindi niya alam kung ano ang tungkol kay Lena, ngunit ang makita siyang ginaganyan ng estranghero ay nakpaalap sa kanyang protective instinct. Naglakad siya papalapit sa mga babae. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng autoridad. Anong nangyayari rito? Nagulat ang dalawang babae. Agad silang tumahimik nang makita nila si Don Rafael. Don Rafael. Bulong ng isa. Ang kanyang nga mata ay nanlaki. Umalis kayo rito, utos ni Don Rafael. Ang kanyang nga mata ay nagliliyab.
Kung ayaw niyong makaharap ang legal team ko, nakmamadaling umalis ang dalawang babay, ang kanilang mamuka ay namumutla. Naiwan si Don Rafael at Lena. Tumingin si Lena sa kanya, ang kanyang nga mata ay punong gulat at pasasalamat. Ang kanyang nga mata ay basa. Salamat, Don Rafael. Bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay nangingini. Tumingin si Don Rafael sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lena. Ang kanyang pagiging biktima. Ang kanyang pagiging tao. Hindi ko gusto ang nakikita ko, Ms. Reyes, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay malambot. Hindi mo kailangang maranasan ang ganito. Naramdaman ni Lena ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatinginan sa mga mata ni Don Rafael. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang lahat ng pagdududa. Ang lahat ng takot. Mayroong isang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na lampas sa mga salita. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Naalala ni Don Rafael ang masalita ni Victor. Ang maulat. Ang kanyang nga anak. Ang kanyang responsibilidad. Kailangan pa rin nating mag-usap, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lami. Tungkol sa lahat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Umalis si Don Rafael. Iniwan si Lena na nakatayo doon, punong pakalito. Ang kanyang puso ay nahati. Ang pagdududa ay naroon pa rin. Ngunit ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso ay nagsisimula ng maniwala kay Lena. Kinabukasan, habang si Don Rafael ay nasa kanyang opisina, nakatanggap siya ng isang tawag. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya, ngunit sumagot. Don Rafael Monteverde? Isang boses ng lalaki. Basa at nagmamadali. Ang sumagot sa kabilang linya. May impormasyon po ako tungkol sa pagkamatay ni Elara. Hindi po siya aksidente. At si Attorney Victor Salazar. Hindi po siya ang inaakala niyo. Biglang nanigas si Don Rafael. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang pagkamatay ni Elara? Hindi aksidente? At si Victor? Ang kanyang isip ay nagulo. Ang tawag ay biglang naputol. Ang araw sa kainan ni Aling Nena ay karaniwan, ngunit ang isip ni Maria Elena Lina Reyes ay malayo. Ang nasalita ni Don Rafael kahapon, ang kanyang nga mata na puno ng pagdududa, at ang kumakalat na tabloid article ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano niya may babalik ang tiwala ng isang taong puno ng pagdududa? Abala siya sa paglilinis ng mamesa nang biglang tumunog ang cellphone ni Manang Faye. Sagutin ko lang to, Lena, sabi ni Manang Faye, at lumabas ng kainan para sagutin ang tawag. Hindi sinasadya. Narinig ni Lena ang boses ni Manang Faye mula sa labas. Medyo malakas ito. Oh, Attorney Salazar. Naku, huwag po kayong mag-alala, hindi po siya makikialam. Opo, alam ko po ang plano niyo. Pero si Elara. May kinalaman din ba siya rito? Biglang nanigas si Lena. Attorney Salazar. Elara. Plano. Ang masalitang iyon ay parang makidlat na tumama sa kanyang isipan. May kakaiba sa tono ng boses ni Manang Faye, isang uri ng pagkabalisa na hindi niya karaniwang naririnig. At ang pangalan ni Elara, ang pumanaw na asawa ni Don Rafael. Bakit nababanggit ang pangalan niya sa usapan ni Manang Faye at Victor? Narinig niya ang boses ni Victor, malami at mapalinlang, kahit na hindi niya gaanong marinig ang salita. Ngunit may isang pangungusap na tumago sa kanyang pandine, malinaw at nakakapanindi balahibo. Huwag kang maalala, Manang Faye. Ang babaeng iyan, si Maria Elena Reyes, ay hindi makakagulo. Hawak ko siya sa lig. At si Don Rafael, madali lang siyang manipulahin. Ang Monteverde Holdings ay malapit nang maging atin. Biglang bumaksa ang baso na hawak ni Lena. Nakalat ang bubo sa sahig. Ang kanyang puso ay kumabo ng matindi. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang boses na iyon. Ang masalitang iyon. Ang pangalan na iyon. Victor Salazar. Ang lalaking nanloko sa kanya. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking nakpahirap sa kanya. Siya. Siya ang Attorney Salazar na kausap ni Manang Faye. Siya ang Attorney Salazar na pinaghihinalaan ni Don Rafael. Isang matinding flashback ang bumalik sa kanya. Ang kanyang sarili, bata pa at puno ang pangarap, nakikinig sa matatamis na salita ni Victor. Ang nga pangako ang isang magandang kinabukasan.
ng isang matagumpay na negosyo, ang kanyang pagtitiwala, na ibinigay niya ng buong buo. Ang pagpirma niya sa mga dokumento na hindi niya lubos na naiintindihan. Dahil sa pagtitiwala niya kay Victor, ang kanyang pagkabigla ng malaman na ang lahat ay isang panloloko, na ang kanyang ipon ay nawala, at ang kanyang negosyo ay gumuho. Ang kanyang pagkabigo, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ang mukha ni Victor, nakangiti, habang sinasabi sa kanya na kasalanan mo yan, masyado kang nagtiwala. Ang nasalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sakit ay sariwang-sariwa. Ngunit ngayon, may mas malaki pang nangyayari. Hindi lang siya ang biktima, si Don Rafael, ang Monteverde Holdings, at ang kanyang anak, ang bata na minahal niya na parang sarili niyang dugo. Ang bata na naghahanap ng isang ina. Naramdaman ni Lena ang matinding galit. Galit kay Victor. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bula. Ngunit higit sa lahat, galit dahil sa panganib na kinakaharap ng inosenteng bata. Pumasok si Manang Fe sa kainan. Nakita ang nakalat na bubo at ang maputlang mukha ni Lena. Lena, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tumingin si Lena kay Manang Fe. Ang kanyang mga mata ay punong pagtataka at sakit. Manang Fe. Si Victor Salazar. Siya ba ang kausap mo? Nag-atubili si Manang Fe. Oh, anak. Bakit? May problema ba? Siya po ang nanloko sa akin, Manang Fe, bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya po ang sumira sa buhay ko. At ngayon, may mas malaki pa siyang plano. May kinalaman po ito kay Don Rafael at sa Monteverde Holdings. At sa mga bata. Nagulat si Manang Fe. Ano? Hindi. Hindi ko alam yan, anak. Sabi niya, tinutulungan niya lang si Don Rafael. Niloloko niya po tayo, Manang Fe, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng pakabigo. Narinig ko po siya. Sabi niya, hawak niya ako sa lik. At ang Monteverde Holdings ay malapit ng maging kanila. Naramdaman ni Lena ang matinding takot, ngunit sa gitna ng takot na iyon, mayroong isang bagay na lumalaki sa kanyang dibdib. Ang determinasyon. Hindi niya hahayaan na mangyari ito. Hindi niya hahayaan na saktan ni Victor ang mga bata. Hindi niya hahayaan na sirain ni Victor ang pamilya ni Don Rafael. Kailangan kong sabihin kay Don Rafael, sabi ni Lena, tumayo. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ngayon na. Pero Lena, delikado. Sabi ni Manang Fe, hinawakan ang kanyang braso. Baka saktan ka ni Victor. Baka saktan niya ang nga bata. Hindi ko po hahayaan yon, Manang Fe, sabi ni Lena. Ang kanyang nga mata ay punong apoy. Kailangan kong gawin ito. Para sa mga bata. Para kay Don Rafael. Para sa akin. Nagmamadali siyang lumabas ng kainan. Ang kanyang puso ay pumupukpok. Kailangan niyang makarating sa Monteverde Mansion. Kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan kay Don Rafael, kahit na anong mangyari. Ang kanyang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang kaligtasan ng mga bata ang pinakamahalaga ngayon. Nakarating si Lena sa gate ng Monteverde Mansion. Ang malaking gate ay sarado, at may mga security guard na nababantay. Huminga siya ng malalim, pinilit na maging kalmado. Gusto ko pong makipag-usap kay Don Rafael Monteverde, sabi niya sa guard. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong ng guard. Wala po, pero mahalaga po ang sasabihin ko sa kanya. Git ni Lena. Tungkol sa kaligtasan ng kanyang nga anak. Bago pa man makasagot ang guard, biglang bumukas ang gate. At doon, nakatayo sa harap niya, na may nakakakilabot na ngiti, ay si Victor Salazar. Well, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay punong panunuya. Kung sino pa ang ayaw kong makita. Akala ko ba inaintindihan mo ang babala ko, Maria Elena? Naramdaman ni Lena ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Victor, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa galit. Hindi mo ako mapipigilan. Ngumiti si Victor, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Oh, kaya mo. Tingnan natin. Kung susubukan mong makialam, Maria Elena, sisiguraduhin kong hindi lang ang nakaraan mo ang masisira. Sisiguraduhin kong pati ang kinabukasan ng mga batang iyon ay magiging miserable. At wala kang magagawa. Ang boses sa kabilang linya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Don Rafael Monteverde. Hindi po siya aksidente. At si Atty. Victor Salazar. Hindi po siya ang inaakala niyo.
Ang nasalitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema, nagdulot ng matinding pakabagaba. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang des. Ang pagkamatay ni Elara. Ang aksidente. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon ay biglang nagiging kahina-hinala. Si Victor. Ang kanyang matagal ng kakilala. Ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol kay Lena. Ang taong nagtanim ng pagdududa sa kanyang isip. Ngayon, may isang taong nagsasabing hindi siya ang inaakala niya. Sino ang nagsasabing ang totoo? Ang kanyang isip ay parang gulo-gulo. Bawat piraso ng impormasyon ay nakakasalungatan. Naglakad si Don Rafael patungo sa bintana ng kanyang opisina, tinatanaw ang malawak na tanawin ng Makati. Ang kanyang nga anak, ang kanilang kaligtasan, ang kanilang hinaharap. Ito ang pinakamahalaga. Hindi niya pwedeng hayaan na may sinumang manloko sa kanya. Lalo na kung ang buhay ng kanyang nga anak ang nakataya. Kung totoo ang sinasabi ngang tumawag, kung si Victor ay may kinalaman sa pagkamatay ni Elara, kung siya ang nagmamanipula sa kanya. Biglang tumuno ang intercom. Don Rafael, may dumating po, si Miss Reyes po. Lena. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Ang babaeng may misteryosong nakaraan, ang babaeng pinaghihinalaan ni Victor, ang babaeng nabigay ngang init sa kanyang maanak. Ang babaeng nakita niyang ginaganyan ng mataw kahapon. Papasukin mo. Utos ni Don Rafael. At agad na lumabas ng kanyang opisina. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Lena na nakatayo sa harap na gate, at sa harap niya ay si Victor Salazar. Ang mukha ni Victor ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang boses ay malamig. Narinig niya ang huling bahagi ngang sinabi ni Victor. Sisiguraduhin kong pati ang kinabukasan ng mga batang iyon ay may giging miserable. At wala kang magagawa. Naramdaman ni Don Rafael ang isang matinding alon ng galit, ang kanyang nga mata ay nagliliyap. Ang banta sa kanyang nga anak. Walang sinuman ang may karapatang gumanyan sa kanyang pamilya. Walang sinuman ang may karapatang gumanyan kay Lena. Lalo na sa harap ng kanyang mansyon. Nakmamadali siyang lumapit sa kanila. Attorney Salazar. Anong nangyayari rito? Ang kanyang boses ay puno na autoridad. At ang kanyang tingin ay nakatutok kay Victor. Nagulat si Victor. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Don Rafael. Nausap lang po kami ni Miss Reyes. Sinusubukan ko lang po siyang paalalahanan na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya naunawaan. At anong ibig mong sabihin sa huwag makialam? Tanong ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay bumaba, nagbabanta. At bakit mo binabantaan ang isang bisita ko sa harap ng aking bahay? Don Rafael, wala po akong ginagawa, sabi ni Victor, pilit na ang gumiti, nagtuturo lang po ako ng leksyon. Para sa kanyang sariling kapakanan. At para sa kapakanan ng iyong mga anak. Ang kapakanan ng aking mga anak ay responsibilidad ko, Attorney Salazar, sabi ni Don Rafael, ang kanyang nga mata ay hindi bumibiti kay Victor. At hindi mo kailangang magbigay ng leksyon sa sinuman sa aking teritoryo. Lumayo ka kay Miss Reyes. Ngayon na. Nanigas si Victor. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa galit, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili. Masusunod, Don Rafael. Ngunit tandaan mo ang sinabi ko. May mga bagay na hindi mo pa alam. Umalis si Victor. Ang kanyang nga habang ay matigas, ngunit ang kanyang tingin ay puno ngang banta. Naiwan si Don Rafael at Lena. Tumingin si Lena sa kanya, ang kanyang nga mata ay puno ng pasasalamat at takot. Ang kanyang nga kamay ay nangingini. Ayos ka lang ba, Miss Reyes? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay malambot. Tumango si Lena. Salamat po, Don Rafael. Kailangan ko po kayong makausap. Mahalaga po ang sasabihin ko sa inyo. Tungkol kay Victor. Alam ko, sabi ni Don Rafael, tumango. Ang tawa na natanggap ko. At ang nasinabi niya ngayon. Pumasok ka. Kailangan nating mag-usap. Sa loob ng mansyon, sa isang pribadong silid, umupo si Don Rafael at Lena. Ang nga bata ay nasa kanilang nga silid, naglalaro. Ano ang gusto mong sabihin, Miss Reyes? Tanong ni Don Rafael. Tungkol kay Victor. Nagatubili si Lena. Tiningnan niya ang kanyang makamay. Pinipilit na maging matatag. Si Victor Salazar po. Siya po ang nanloko sa akin noon. Siya po ang kumuha ng lahat sa akin. Ang negosyo ko. Ang iPhone ko. Ang tiwala ko. Nagulat si Don Rafael. Ang kanyang hinala ay totoo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon?
Natakot po ako, Don Rafael, bulong ni Lena, ang kanyang nga mata ay puno ngang sakit. Natakot po ako na hindi kayo maniniwala. Natakot po ako na huhusgahan niyo ako. At natakot po ako sa kanya. Alam ko po ang kaya niyang gawin. Anong kaya niyang gawin? Tanong ni Don Rafael. Sabi niya, kung susubukan kong makialam, sisiguraduhin niyang pati ang kinabukasan ng mga bata ay magiging miserable, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. May mas malaki po siyang plano, Don Rafael. Narinig ko po siyang kausap si Manang Fe sa telepono. Tungkol sa Monteverde Holdings. At kay Elara. Biglang nanigas si Don Rafael. Elara. Ang pangalan na iyon ay nadala nga matinding sakit. Anong kinalaman ni Elara rito? Hindi ko po sigurado, Don Rafael, sabi ni Lena. Pero narinig ko po ang pangalan niya. At narinig ko po si Victor na nagsasabing ang Monteverde Holdings ay malapit ng majingatin. Naramdaman ni Don Rafael ang matinding pakabigla. Ang kanyang isip ay naglakbay sa nakaraan. Ang mga transaksyon ni Elara. Ang mga shell companies. Ang mga pondo na nawala. Ang lahat ay nagsisimulang makaroon ng kahulugan. Si Victor. Siya ang mastermind. Papa? Napalingon si Don Rafael. Si Sofia. Nakatayo sa pinto. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-alala. Anak, bakit gising ka pa? Tanong ni Don Rafael. Narinig ko po kayo, sabi ni Sofia, lumapit sa kanila. Hindi ko po gusto si Atty. Victor. Natatakot po ako sa kanya. Sabi niya po sa akin. Huwag kang maging malapit sa atelena mo, Sofia. Hindi siya tunay na ina. At hindi siya mananatili rito. Naramdaman ni Don Rafael ang matinding galit. Si Victor. Binabantaan niya ang kanyang nga anak. Ginagamit niya ang kanilang damdamin laban sa kanya. At gusto ko po na manatili siya Lena rito, Papa, sabi ni Sofia, lumapit kay Lena at yumakap sa kanya. Siya po ang gusto naming mama. Hindi po siya masama. Mabait po siya. Tumingin si Don Rafael kay Lena, at pagkatapos ay kay Sofia. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Ang pagmamahal ng kanyang anak kay Lena ay totoo. Ang pagmamahal ni Lena sa kanyang mga anak ay totoo. Ang kanyang pagdududa kay Lena ay unti-unting nawawala, napapalitan ngang pagtitiwala. Ngunit ang pagdududa kay Victor ay lumalaki. Ang tawa na natanggap niya. Ang mga salita ni Lena. Ang mga salita ni Sofia. Lahat ay natuturo sa isang direksyon. Si Victor Salazar ay hindi ang inaakala niya. Gabi na. Ang mabata ay natutulo na. Nakaupo si Don Rafael sa kanyang silid. Hawa ang lumang litrato ni Elara na ipinadala ni Victor. Tinitigan niya ang litrato. Si Elara ay nakangiti, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang caption ni Victor ay nagsasabing secret partner. Ngunit may isang bagay na biglang napansin si Don Rafael. Ang kuwintas. Ang kuwintas na suot ni Elara sa litrato. Isang simpleng silver chain na may maliit na pendan. Naalala niya. Ibinigay niya iyon kay Elara bilang regalo sa kanilang unang anibersaryo. Ngunit, hindi iyon ang estilo ni Elara. Palagi siyang mahilig sa mamahaling alahas, diamonds, perlas. Bakit siya magsuot ng isang simpleng kwintas na iyon sa isang charity event? At bakit niya iyon isusuot sa isang secret partner? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Don Rafael. Ang kuwintas na iyon ay hindi ang kuwintas na karaniwang isinusuot ni Elara. Ito ay masyadong simple. Masyadong ordinaryo. Mayroong isang bagay na mali sa litrato. Ang lahat ng sinabi ni Victor. Ang lahat ng impormasyon na ibinigay niya. Nagsisimula na siyang magduda. Ang litrato na ito ay peke? O may mas malalim na ibig sabihin? Ang pagdududa ay kumalat sa bawat sulok ngang isip ni Don Rafael Monteverde, mas mabigat pa sa mga anino nga bi. Ang kuwintas. Ang simpleng silver chain sa litrato ni Elara na ibinigay ni Victor Salazar. Hindi iyon ang kanyang Elara. Hindi iyon ang estilo ngang kanyang asawa. Ang detalye na iyon ay isang mali na crack sa pada nga kasinungalingan na binuo sa look nga maraming taon. Ang kuwintas na iyon ay simbolo ngang isang bagay na mas malalim, mas masama, kaysa sa naisip niya. Victor, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay punong galit at pagtatasil. Ang nga babala ni Lena, ang tawa na hindi kilala, ang takot sa mga mata ni Sofia. Lahat ay nagsimulang maging malinaw. Hindi niya pwedeng hayaan ito.
Hindi niya pwedeng manatili sa dilim. Maaga pa lang ng sumunod na umaga, bago pa man magising ang nabata, tumawa si Don Rafael sa kanyang matandang kakilala, si Mang Tony, isang retiradong pulis na ngayon ay isang pribadong investigador. Si Mang Tony ang nag-imbestiga sa pagkamatay ni Elara noon. Ngunit ang kanyang ma-report ay laging nagtatapos sa aksidente. Mang Tony, kailangan kitang makausap. Ngayon din. Tungkol sa kaso ni Elara, sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay matigas. Pagdating ni Mang Tony sa mansyon, ipinadala ni Don Rafael ang lahat ng tao sa bahay para bigyan sila ng privacy. Ipinakita niya kay Mang Tony ang litrato na ipinadala ni Victor, at ang kwintas. Mang Tony, tingnan mo ito, sabi ni Don Rafael. Naalala mo ba ang kwintas na ito? Ibinigay ko ito kay Elara sa aming unang anibersaryo. Isang simple, sentimental na regalo. Ngunit hindi ito ang karaniwan niyang isinusuot. Hindi ito ang kwintas na ibinigay ko sa kanya noong huling beses kaming makasama. Tinitigan ni Mang Tony ang litrato, ang kanyang mamata ay nanlaki. Don Rafael, tama ka. Ang kwintas na ito. Hindi ito nakalista sa mga ari-arian na narikava mula sa pinangyarihan ng aksidente. At ang mukha ng lalaking ito. Kilala mo siya? Tanong ni Don Rafael, ang kanyang puso ay bumibilis. Siya si David Ramirez, bulong ni Mang Tony. Isang negosyante na may malaking utang. At siya ang pinsan ni Victor Salazar. Biglang gumuho ang mundo ni Don Rafael. Pinsan ni Victor. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng manipulasyon, ay biglang naging isang malaking, nakakatakot na katotohanan. Mang Tony, gusto kong balikan mo ang lahat ng ebidensya. Ang report sa aksidente, ang lahat ng financial records ng Monteverde Holdings, lalo na ang transaksyon ni Elara, utos ni Don Rafael. At gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon ni Victor Salazar sa bawat isa sa mga ito. Lumipas ang nga oras. Si Don Rafael ay nakaupo sa kanyang opisina, naghihintay. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Ang kanyang pagmamahal kay Elara. Ang kanilang kasal. Ang kanyang pagiging abala sa trabaho. Ang kanyang pagtalikod sa kanyang pamilya matapos mamatay si Elara. Ang lahat ng iyon ay nakpakita ng masakit na katotohanan. Siya ay bula. Bula sa mga nangyayari sa ilalim ng kanyang ilong. Narinig niya ang bawat detalye ng report ni Mang Tony. Don Rafael, ang aksidente ni Elara. Hindi po ito simple, sabi ni Mang Tony. Ang sasakyan niya ay sinabotahe. At may matawag at text messages sa pagitan ni Elara at Victor sa linggo bago ang insidente. At sa araw ang aksidente, may malaking halaga ng pera ang inilabas mula sa isang subsidiary account ng Monteverde Holdings na inilipat sa isang offshore account na konektado kay Victor. Pero bakit? Bulong ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang sakit ng pagtataksil ay mas masakit pa sa sakit ng pagkawala. At ito pa po, sabi ni Mang Tony, inabot ang isang maliit, luma na notebook. Ito ang diary ni Elara. Nakuha ko ito sa kanyang safety deposit box sa bangko, na hindi po kasama sa mana-audit na ari-arian. Ang huling nga entry. Kinuha ni Don Rafael ang diary. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay na-scan sa mga salita. At ang kanyang hininga ay huminto. Ang mahuling entry ay puno ng pangamba at desperasyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Si Victor. Kinokontrol niya ako. May alam siya tungkol sa lumang deal na iyon, ang paglipat ng pondo sa labas. Ginagamit niya ito laban sa akin. Pinilit niya akong pirmahan ang papeles na naglilipat ng shares ng kumpanya. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, ilalantat niya ang lahat sa iyo. Rafael, sisirain niya tayo. Ang mga bata, kailangan kong protektahan sila. Natatako ako sa kanya. Ang plano niya, malaki ito. Hindi lang ako ang target. Ikaw din, Rafael. Ang buong Monteverde Holdings. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito may tatago. At ang huling entry. Sinusundan niya ako. Nakuha na niya ang lahat. Wala na akong magagawa. Paalam. Rafael. Patawarin mo ako. Alagaan mo ang mga bata. Mahal na mahal ko sila. Naramdaman ni Don Rafael ang matinding pakahilo. Ang kanyang asawa. Hindi siya namatay sa aksidente. Pinatay siya. At si Victor. Ang taong pinakatiwalaan niya. Ang taong nakunwari na kaibigan niya. Samantala,
Matapos ang pagbabanta ni Victor sa gate, nakaramdam si Lena ng matinding kaba. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan kay Don Rafael. Anuman ang mangyari, ang buhay nga magabata ang nakataya. Kung nakuha ni Victor si Elara, kaya rin niyang gawin sa magabata. Nang makalabas si Victor, madaling pumasok si Lena sa mansion. Nakita niya ang isang maid, si Aling Lita, na naglilinis. Aling Lita, nasaan po si Don Rafael? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay mamadali. Nasa kanyang opisina po, ma'am, sagot ni Aling Lita, may kausap po siyang lalaki. Si Mang Tony po. Mamadali si Lena patungo sa opisina ni Don Rafael. Ang kanyang puso ay pumupukpo. Kailangan niyang maksalita. Kailangan niyang ilanta si Victor. Nang makarating siya sa opisina, bukas ang bahagya ang pinto. Narinig niya ang boses ni Don Rafael, puno ang sakit at galit. Narinig niya ang pangalan ni Elara, at ang pangalan ni Victor. Lumapit siya sa pinto at sumilip. Nakita niya si Don Rafael na may hawak na isang lumang notebook. Ang kanyang mukha ay punong pakabigla at kalungkutan. Don Rafael, bulong ni Lena, pumasok sa loob. Kailangan niyo po akong pakinggan. Ang lahat ng sinabi ko tungkol kay Victor. Totoo po yun. Siya po ang nanloko sa akin. At ngayon, may mas malaki pa siyang plano. Ginagamit niya ang lahat para sirain kayo. Kailangan nating kumilos. Bago pahuli ang lahat. Tumingin si Don Rafael kay Lena. Ang kanyang nga mata ay puno ngang sakit, ngunit mayroon na ring isang bagong apoy ngang determinasyon. Alam na niya ang katotohanan. Ang kanyang kawe ay hindi na isang misteryo, at ang kanyang kasangga ay narito na. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Si Victor Salazar. Nakangiti ng mapanlinlang, hawa ang isang folder. Well, sabi ni Victor, ang kanyang nga mata ay nanilisik. Mukhang nakakaintindihan na kayo. Ngunit huli na ang lahat. Iwinagaywe niya ang folder sa harap nila. Mayroon akong restraining order laban sa iyo, Ms. Reyes. At isang full legal custody authorization para sa mga anak ni Don Rafael. Napatunayan ko na hindi ligtas ang nga bata sa iyo. At ikaw, Don Rafael, masyado kang abala sa paghahanap ng kasinungalingan para makita ang katotohanan. Ang iyong nga anak ay sasama sa akin. Ngayon na, para sa kanilang kaligtasan. Nanigas si Don Rafael. Ang kanyang isip ay nag-overload. Ang mabata. Victor. Ang katotohanan. Lahat ay nagaganap ng sabay-sabay. Ito na ang huling laban. Ang silid ay biglang napuno ngang isang mabigat na katahimikan, na sinundan ng isang matalim na tensyon. Si Don Rafael Monteverde ay nakatayo sa harap ni Victor Salazar, ang kanyang mata ay nalilisik sa galit at pagtataksil. Sa tabi niya, si Lena Reyes ay nakatayo ng matatat, handa na harapin ang anumang mangyayari. Ang mga dokumentong hawak ni Victor ay parang armas na nakatutok sa kanila. Hindi ka makakakuha ang anuman dito. Victor, mariing sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay mababa at puno ang babala. Ngumiti si Victor. Isang mapanlinlang na ngiti. Oh, akala mo ba? Mayroon akong legal na dokumento, Don Rafael. Isang restraining order laban sa babaeng ito. At isang full custody order para sa iyong mga anak. Pinirmahan ito en korte. At dapat mong sundin ang batas. Lumingon si Victor sa pintuan. Miguel, Sofia, Diego, Bella. Lumabas kayo. Sumama kayo sa Tito Victor. Delikado kayo rito. Biglang bumukas ang pinto ngang silit tulugan ng mabata. Lumabas ang apat na Monteverde. Ang kanilang nga mata ay puno ngang pagkalito at takot. Nakita nila si Don Rafael na nakatayo sa harap ni Victor, at si Lena na nakatayo sa tabi niya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Tito Victor, bakit po kayo nandito? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nangingini. Narito ako para iligtas kayo, Miguel, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay biglang lumambot, nakukunwari. Ang ate Lena niyo ay masamang tao. At ang papa niyo, hindi kayo kayang protektahan. Napakunot ang no ni Miguel. Hindi po totoo yan. Mabait po si Ate Lena. At si Papa po, mahal na mahal niya kami. Huwag kang maniwala sa kanya, Miguel, sabi ni Victor, lumapit sa mabata. Ang lahat ng nakikita mo ay isang kasinungalingan. Ang tunay na mundo ay puno ng panloloko. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Hindi. Sigaw ni Sofia. Tumakbo papalapit kay Lena at yumakap sa kanya ng mahigpit.
Hindi po kami sasama sa inyo. Ayaw po namin kayo, Tito Victor. Sinungaling po kayo. Naramdaman ni Lena ang init ng yakap ni Sofia. Ang kanyang puso ay biglang lumakas. Nakita niya ang determinasyon sa mamata nga mamabata. Hindi sila susuko. Hindi rin siya susuko. Tumigil ka, Victor, sabi ni Don Rafael, humarang sa pagitan ni Victor at ng mabata. Hindi mo sila makukuha. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Ang pagpatay mo kay Elara. Ang pagloko mo kay Lena. Ang pakuha mo sa Montevideo Holdings. Tapos na ang laro mo. Nagulat si Victor. Ang kanyang mukha ay biglang naging putla. Anong pinagsasabi mo, Don Rafael? Nababalif ka na ba? Hindi ako bali. Victor, sabi ni Don Rafael. Inilabas ang diary ni Elara. Nakita ko ito. Ang diary ni Elara. Ang huling salita niya. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay nabunya na. At mayroon pa akong iba pang ebidensya. Biglang bumukas ang pinto and opisina. Pumasok si Yaya Elena, na may hawak na isang lumang USB drive. Ang kanyang mukha ay seryoso. Don Rafael, narito po ang hinihingi niyo, sabi ni Yaya Elena, inabot ang USB drive kay Don Rafael. Matagal ko na po itong tinatago. Ang ma-recordings ni Elara. Nung huli po kaming may usap, bago po siya nawala. Alam ko po na pinagbabantaan siya ni Atty. Victor. Nagulat si Victor. Yaya Elena? Anong ginagawa mo? Hindi ko po kayo hahayaang saktan ang pamilya ko, Atty. Victor, mariying sabi ni Yaya Elena. Inalagaan ko po si Elara mula pa kabata. Alam ko po ang kanyang pinagdadaanan. At alam ko po ang ginawa niyo sa kanya. Kinuha ni Don Rafael ang USB drive at agad na isinaksa sa kanyang computer. Narinig ang boses ni Elara, nangingini, kinakausap si Victor, at pagkatapos ay ang boses ni Victor, nagbabanta, nagdidikta. Ang lahat ng papapanggap ni Victor ay gumuho. Mama! Bulong ni Sofia. Ang kanyang nga mata ay nanlaki. Ang boses ni Elara ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Papa, Tito Victor. Siya po ang laging nagbabanta sa amin. Biglang sigaw ni Miguel. Sinabi niya po sa akin na huwag kaming maging malapit kay Atalena. Sabi niya, kung hindi ka susunod sa akin. Miguel, sasaktan ko ang mga kapatid mo. Opo, Papa. Dakdak ni Diego, ang kanyang boses ay punong takot. Sabi niya po sa akin, kung sasabihin ko sa inyo ang sikreto niya, hindi na ako bibigyan ng laruan. Niyakap ni Lena ang ngabata, ang kanyang ngamata ay puno ng luha. Ang ngabata, ang inosenteng kaluluwa, ay naging biktima ng manipulasyon ni Victor. Si Victor, sa wakas, ay nawala ng kontrol. Nga sinungaling. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Nga bata lang ang nagsasabi niyan. Hindi sila kapanipaniwala. Hindi ka namin paniniwalaan. Tito Victor. Sigaw ni Bella. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyong. Ngumiti si Don Rafael. Ang kanyang galit ay nagbigay daan sa isang matinding determinasyon. Ang katotohanan ay laging mananayik. Victor. At ngayong gabi, ang lahat ng kasinungalingan mo ay nabunya na. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mapulis, kasama ang isang opisyal ng NBI. Naalarma na sila ang report ni Mang Tony. Atty. Victor Salazar. Arestado ka sa kasong pagpatay, panloloko, at panggaharas, sabi ng opisyal ng NBI. Nagulat si Victor. Hindi ito totoo. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang abogado ko. May karapatan ako. Mayroon ka na po ngayong ibang abogado, Atty. Salazar, sabi NG opisyal. Ang mga pulis ay agad na dinakip si Victor. Ngunit bago siya hilahin palabas, tiningnan niya si Don Rafael, ang kanyang nga mata ay puno ng put at galit. Hindi pa ito tapos, Don Rafael, sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Mayroon pang isang sikreto. Isang mas malaking sikreto. May kinalaman ito sa isa sa mga anak mo. At hindi mo pa alam ang lahat. Ang masalita ni Victor ay umalingaw-ngaw sa silid habang siya ay inilabas ng mapulis. Naiwan si Don Rafael, Lena, Yaya Elena, at ang mabata. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na punong ng ginhawa. At ang isang bagong, nakakapanindig balahibang misteryo. Ang katahimikan sa opisina ni Don Rafael ay hindi na mabigat. Sa halip, ito ay puno ng isang kakaibang ginhawa, isang pahinga ng malalim matapos ang matinding pagsubok.
Ngunit sa kabilangang pag-aresto kay Victor Salazar, naramdaman pa rin ni Maria Elena Lena Reyes ang kirot sa kanyang puso. Ang masalita ni Victor, ang kanyang panloloko, ang kanyang banta, lahat ay naiwan ng malalim na sugat. Tiningnan niya si Don Rafael, na ngayon ay nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may bakas ang kapayapaan. Ang mabata, na kanina ay takot, ay ngayon ay nakayakap sa kanya, ang kanilang mamata ay puno ng pagmamahal. Salamat, Don Rafael, bulong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Tumingin si Don Rafael sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mata ay puno ng pag-unawa at pagkaawa, walang bakas ng pagdududa. Ako ang dapat magpasalamat, Lena. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ang lahat sa akin. Naramdaman ni Lena ang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang pangalan, Lena, hindi Miss Reyes. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit ito ay nabigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagtanggap. Ang bata, mahal na mahal kanila, sabi ni Don Rafael. Ngumiti ng bahagya. Nakita ko ang takot sa mga mata nila nang subukan silang kunin ni Victor. At nakita ko rin ang pagmamahal nila sa iyo. Umupo si Lena sa tabi ni Don Rafael, at hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Mahal ko rin po sila, Don Rafael. Parang sarili kong mga anak. Nag-usap sila ng matagal. Ikinuwento ni Don Rafael ang lahat ng kanyang nalaman tungkol kay Victor at Elara, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang sakit. Ikinuwento rin ni Lena ang kanyang buong kwento tungkol sa panloloko ni Victor, ang kanyang pagkalugi, ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig, at ang kanyang pagtatago sa nakaraan. Sa bawat salita, naramdaman nila ang paggaling. Ang pagbabahagi ng kanilang nasugat ay nagdulot ng isang kakaibang koneksyon. Patawarin mo ako, Lena, sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa pagdududa ko sa iyo. Sa paghusga ko sa iyo batay sa mga sinabi ni Victor. Masyado akong ginaging bulagi sa mga bagay na nakikita na puso. Okay lang po, Don Rafael. Sabi ni Lena. Ngumiti. Naintindihan ko po. Mahirap po talagang matiwala ulit kapag nasaktan ka na. Lumipas ang maaraw. Ang Monteverde Mansion ay hindi na kasing lamig. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Si Lena ay nanatili sa mansyon, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang bahagi ng pamilya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, lumapit si Sofia kay Lena. Hawa ang isang bulaklak. Mama Lena, para po sa inyo. Niyakap ni Lena si Sofia ng mahigpit. Salamat, anak. Ang ganda naman. Gusto po namin na kayo na lang ang mama namin, bulong ni Sofia. Napatingin si Lena kay Miguel, Diego, at Bella, na ngayon ay nakangiti sa kanya. Ang kanilang nga mata ay puno ng pagmamahal at pagtanggap. Naramdaman niya ang matinding kagalakan. Ito ang pamilya na pinangarap niya. Dumating si Don Rafael, nakita ang tanawin. Ngumiti siya. Mukhang masaya kayo, ah. Opo, Papa, sabi ni Diego. Si Mama Lena po, ang galing makuwento. Umupo si Don Rafael sa tabi nila. Alam niyo, maana, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Marami akong pagkukulang bilang isang ama. Masyado akong naging abala sa trabaho, at hindi ko kayo nabigyan ng sapat na oras. Hindi ko kayo napakinggan. Patawarin niyo ako. Lumapit si Miguel kay Don Rafael at niyakap siya. Okay lang po, Papa. Alam po namin na mahal niyo kami. At ngayon po, masaya na po kami dahil kasama na natin si Mama Lena. Naramdaman ni Don Rafael ang init ng yakap ng kanyang anak. Ang kanyang mata ay nakislapan ng luha. Ang kanyang mapagkukulang ay napatawad. Ang kanyang pamilya ay buo na ulit. Isang araw, dinala ni Lena si Don Rafael sa kainan ni Aling Nena. Ang lugar ay simple, ngunit puno ng buhay. Ipinakilala niya si Don Rafael sa kanyang nga kaibigan, sa kanyang nga kapitbahay. Nakita ni Don Rafael ang ibang bahagi ng mundo, isang mundo na hindi niya kilala. Ang mataw ay masaya, simple, at puno ng pagmamahal. Don Rafael, ito po si Aling Nena, ang may-ari nga kainan. Sabi ni Lena. Magandang araw po, Don Rafael, sabi ni Aling Nena, ngumiti. Salamat po at inalagaan niyo ang aming Lena. Ngumiti si Don Rafael. Ako po ang dapat magpasalamat, Aling Nena. Marami po akong natutunan dito.
Narinig niya ang tawanan ng mga bata habang naglalaro sila sa labas. Nakita niya si Lena na masaya, malaya, at toto. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi lang niya nakita ang isang ina para sa kanyang mga anak, nakita rin niya ang isang babae na makakapagbigay ng init sa kanyang malamig na puso. Gabi na. Ang mabituin ay naniningning sa kalangitan. Nakaupo si Don Rafael at Lena sa hadin ng mansyon. Tahimik na pinakmamasdan ang mabituin. Lena, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay malambot. Bakit po, Don Rafael? Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, sabi ni Don Rafael, huminga ng malalim. Pero, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang lamig sa bahay na ito. Ang lungkot. Ang kawalan. Ngunit nang dumating ka, Lena, biglang nakaroon ng init. Ng buhay, ng pag-asa. Tumingin siya kay Lena, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Nakita ko ang pagmamahal mo sa aking mga anak. Nakita ko ang kabaitan mo. Ang lakas mo. At sa bawat araw na kasama kita, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inakala na mararamdaman ko ulit. Naramdaman ni Lena ang pagbilis ng kanyang puso. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa mamata ni Don Rafael. Maria Elena Reyes, sabi ni Don Rafael, lumuhod sa harap niya. At inilabas ang isang maliit na kahon na may singsing. Ang singsing ay simple. Ang gunit ang kinang nito ay parang mga bituin sa kalangitan. Will you do me the honor of becoming my wife? Of becoming the mother of my children? Of becoming the light of my life? Nagulat si Lena. Ang kanyang mamata ay nalaki. Ang kanyang puso ay pumupupo ng matindi. Hindi niya inakala na darating ang sandaling ito. Ang kanyang mamata ay napuno ng luha. Ang kanyang pangarap. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang pag-ibig. Lahat ay narito, sa harap niya. Ang nabituin sa kalangitan ay parang mga diamante na nakislapan, ngunit walang sinuman ang mas naniningning kaysa kay Maria Elena Reyes sa mga mata ni Don Rafael Monteverde. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat, ang kanyang nga labi ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang pahinga ay huminto. Ang tanong ni Don Rafael, na nakaluhod sa harap niya, ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Lena. Bulong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Ang luha ay umagos sa mapiski ni Lena. Hindi ito luhang kalungkutan, kundi luhang matinding kagalakan. Ang kanyang pangarap, na matagal nang inilibing sa ilalim ng mga sugat ng nakaraan, ay biglang nabuhay. Ang pamilya na kanyang hinahangad. Ang pag-ibig na kanyang inakala na hindi na niya mararamdaman. Ang lahat ay narito, sa harap niya. Oh, Don Rafael! Oh! Bulong ni Lena, ang kanyang boses ay nangingini sa damdamin. Oh, papakasalan kita. Niyakap ni Don Rafael si Lena ng mahigpit. Ang kanyang puso ay pumupupo ng matindi. Naramdaman niya ang init ng kanyang yakap. Ang pagmamahal na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Hinalikan niya ang noo ni Lena, at pagkatapos ay ang kanyang ngalabi. Ang halik ay puno ng paasa, ng pangako, ng isang bagong simula. Ang balita nga engagement nina Don Rafael at Lena ay mabilis na kumalat sa Monteverde Mansion. Ang mabata ay naktatalon sa tuwa. May mama na kami. Sigaw ni Sofia, niyakap si Lena ng mahigpit. Totoo po ba, Papa? Magiging mama na po namin si Ate Lena? Tanong ni Miguel, ang kanyang mata ay nakislapan. Opo, mga anak, sabi ni Don Rafael, ngumiti ng malapat. Si Mama Lena ni Yona. Ang paghahanda para sa kasal ay hindi engrande, ngunit puno ng pagmamahal. Ayaw ni Lena nga engrandeng kasal. Gusto niya nga simple, intimate na seremonya, kasama ang mataong mahalaga sa kanila. Si Don Rafael, na dati ay mahilig sa mga engrandeng pagdiriwang, ay natuto ng magpahalaga sa mga simpleng bagay. Si Yaya Elena at Manang Fe ang tumulong sa pag-ayos ng lahat. Ang nga bata ay abala sa pagpili ng kanilang nga damit, at ang kanilang nga tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bahay, na dati ay malamig at tahimik, ay ngayon ay punong buhay at pagmamahal. Dumating ang araw ng kasal. Ang harding ng Monteverde Mansion ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak, simple ngunit elegan. Ang ilang bisita ay mga malalapit na kaibigan at pamilya. Walang media. Walang press. Ito ay isang pribadong pagdiriwang ng pag-ibig. Nakatayo si Don Rafael sa altar. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at kagalakan. Nakita niya si Lena na naglalakat sa isla. Suot ang isang simpleng puting gown. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan.
Si Miguel at Diego ang nakdala ng singsing, habang si Sofia at Bella ang nakala ng mabulakla. Ang bawat hakbang ni Lena ay parang musika sa kanyang pandinig. Nang makarating si Lena sa altar, hinawakan ni Don Rafael ang kanyang kamay. Ang kanilang mamata ay nakatinginan, puno ng pagmamahal at paunawa. Maria Elena Reyes, sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Sa harap ng Diyos at ng ating mamahal sa buhay, pinapangako kong mamahalin ka, igagalang, at alagaan sa lahat ng araw ng aking buhay. Ikaw ang ilaw na nabigay liwanag sa aking madilim na mundo. Ikaw ang naturo sa akin na magtiwala ulit. At ikaw ang nabigay sa akin ng isang pamilya na matagal ko nang hinahanap. Mahal na mahal kita, Lena. Naramdaman ni Lena ang pakinit ng kanyang mata. Rafael Monteverde, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, pinapangako kong mamahalin ka, susuportahan, at magiging kasama mo sa lahat ng pagsubok. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Ikaw ang nakduro sa akin na magtiwala ulit sa pag-ibig. At ikaw ang nagbigay sa akin ng isang pamilya na matagal ko nang pinangarap. Mahal na mahal kita. Rafael. Pagkatapos ng vows, isinuot ni Don Rafael ang singsing sa daliri ni Lena. Ang nga bata ay napalakpakan. Ang kanilang nga mukha ay puno ng kaligayahan. Ngayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Sabi ang pari, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hinalikan ni Don Rafael si Lena, isang halik na puno ng pag-ibig, ng pangako, at ng isang bagong simula. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ay nawala. Ang tanging naroon ay ang pag-ibig. Lumipas ang mga buwan. Ang pamilya Monteverde ay masaya at buo. Si Don Rafael ay hindi na ang malamig at abalang bilyonaryo. Siya ay isang mapagmahal na asawa at ama, na laging may oras para sa kanyang pamilya. Madalas silang kumakain sa kainan ni Aling Lena, at si Don Rafael ay natuto ng magpahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, hawak-hawak ni Don Rafael ang kamay ni Lena, at ang mga bata ay naglalaro sa paligid nila. Papa, Mama Lena, tingnan niyo po, sigaw ni Bella. Habang tumatakbo, ngumiti si Don Rafael. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang buhay. Lahat ay perpekto. Tumingin siya kay Lena, at ngumiti. Salamat, Lena. Salamat sa lahat. Ngumiti si Lena, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Salamat din, Rafael. Salamat sa pagbibigay sa aking ng pamilya na matagal ko nang pinangarap. Ang araw ay lumubog, at ang makulay ng langit ay nahalo, parang isang magandang painting. Ang pamilya Monteverde, ngayon ay may Mama Lena na, ay naglakad papalayo, patungo sa kanilang bagong simula, patungo sa kanilang walang hanggan. Ang kanilang kuwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaring magpagaling ng lahat ng sugat, at na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa isang buo at mapagmahal na pamilya. At dito nagtatapos ang kwento nina Don Rafael Monteverde at Maria Elena Lena Reyes. Sa bawat pahina, bawat salita, at bawat kabanatang ating binaybe, narito ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming minamahal na mambabasa at tagapakine. Kay sarap sa pakiramdam na kayo ay naging bahagi ng paglalakbay na ito, mula sa pagkalito at pagdududa, hanggang sa pagtuklas ng katotohanan at sa huli ay sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pag-ibig. Bilang inyong manunulat, ang pagliha ng mundong ito ay isang emosyonal na biyahe. Nariyan ang lungkot ng nakaraan, ang galit sa pagtatasil, ang takot sa hindi pagkaunawa, ngunit higit sa lahat, ang kagalakan sa pagtuklas ng pag-ibig sa pinakamahimalang paraan. Bawat karakter ay parang naging bahagi na aking sarili. At sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pagbangon, at ang kanilang muling pag-asa. Sanay iniwan kayong kuwentong ito na mayroong pusong punong pag-asa. Sa gitna ng hamon ng buhay, ipinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang matatakpuan sa mga perpektong sitwasyon, kundi maging sa mga di inaasahang pagkakataon, kung saan ang tiwala at pagpapatawad ang nagiging pundasyon. Sanay nakita ninyo na sa paggarap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, mayroong kagalingan at paglaya. At ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, at pagtanggap. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kuwentong ito.
Kung mayroon kayong mga salobin o damdamin matapos basahin ang kuwentong ito, huwag maatubiling ibahagi. Ang inyong bawat komento at mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli neting pakikita sa panibagong kuwento. Lubos na gumagalang. Sweet Kilipeha.